Kung may 5,000 ka lang ngayon, pwede ka na magsimula ng negosyo na malaki ang kita. At hindi lang isa, bibigyan kita ng 5. At lahat ng yan, pare koy, swak ngayong 2025 trends. Tapusin mo tong video at malay mo, dito na magsimula ang success mo. Kamusta mga kanegosyo? Ako nga pala si Mark Salazar at mahilig akong mag-research ng mga negosyo na low risk pero high profit. At sa video na to, tutulungan kita na makahanap ng negosyo na swak sa budget mo. Pero solid ang kita. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong klase ng tips, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Una nga sa listahan natin dyan is ukay-ukay online or pop-up shop. Bakit? Because fashion never go out of style. At lalo na ngayon, usong-uso yung mga thrift culture natin at yung mga kabataan, especially mga estudyante, napakahilig pong pumorma, di ba? Kasi nga po, usong-uso sa TikTok ngayon yung mga nagpo-post ng kanilang fashion, hindi po ba? Alam nyo, nung panahon natin, may ganyan rin po. Yun nga lang, wala pang internet na mga kapanahonan natin, kaya hindi masyadong nakikilala yung ating mga fashion sense. Pero ngayon po, sa mga panahon ngayon, sa generation ngayon ng mga kabataan, talagang pabonggahan ng fashion. Pagkabili, forma, post kagad sa Facebook or sa TikTok, hindi po ba? Pero syempre, since estudyante yan, medyo mababa ang budget niyan. Low budget yan. Kaya syempre, maghahanap sila ng mga murang damit na mapapagbilan nila. At diyan napapasok ang ukay-ukay online business mo. Pagdating naman sa puhunan, around 5,000 to 10,000 lang. Lalo na kung bibili ka ng bultuhan o maramihan. Mas mababa mo pa yan makukuha sa supplier. Strategy, piliin mo yung mga unique and branded pieces. Pagkatapos, pag-aralan mo kung paano pumoporma yung mga kabataan ngayon kasi sila ang target market mo. And then, i-post mo sa Facebook Marketplace or mag-TikTok live ka. Sigurado ang benta mo. Kung pag-uusapan naman natin ang potential income mo, pwede kang mag-triple ng puhunan mo in just a few weeks. Number 2, digital printing and customized merchandise. Alam niyo po ang mga tao napakahilig sa personalized items, mugs, t-shirt, phone cases, tote bags, etc. At sa ganitong klase ng negosyo, hindi ka masisiro because people are buying based on emotions. Kapag ka nakita nila na ang produkto ay ginawa at dinisenyo para mismo sa kanila, hindi ka mahihirapan ibenta yan. Pagdating naman sa puhunan, alam nyo sa umpisa, hindi nyo po kinakailangan na bumili kaagad kayo ng printer. Gamitin at i-maximize nyo po muna yung mga print-on-demand services para wala kang stockpile. At masubukan mo rin muna yung negosyo, di ba? Malay mo, mag-click, di saka ka ngayon mag-invest sa mga machines and ibang mga gamit na makakatulong para mas lalong lumaki yung negosyo mo. Pero sa umpisa, you have to test the water first. At kung pag-uusapan naman natin yung potential na po pwede mong kitain dyan, 100 pesos up to 300 pesos bawat item. Imagine kung makakuha ka ng 50 plus order sa loob ng isang araw, that's around 5,000 to 15,000 pesos kagad ang po pwede mong kitain sa loob lamang ng 30 days. Number 3, events hosting and small party supply rental. Alam niyo po, palaging merong birthdays, weddings, and corporate events. Kaya siguradong meron kang market dyan. Ang puhunan, simple lang naman at napakaliit lang. Basic mic, speaker, tables and chairs, and mga party props, mga ganyan lang po. Yung mga basic lang para sa mga party and events, di ba? Syempre kapag ka nag-uumpisa ka, hindi mo kailangan kumuha kagad na mga big events. Magsimula ka sa mga small party lang muna, di ba? And then kapag ka nagagamay mo na yung negosyo, eventually, makukuha mo yung tamang timpla and then saka ka ngayon kumuha o magpundar ng mga gamit na makakatulong sa'yo para makakuha ka ng mga big events. At kung pag-uusapan naman natin ang potential income dito, alam nyo po, minsan sa isang event lang, bawi mo kaagad yung pinuhunan mo. At syempre, bonus pa kung marunong kang mag-host ng party or mag-MC sa mga professional events kagaya ng weddings and corporate events, bonus pa yan. Dagdag kita pa yan para sa'yo. Number 4,
Pre-love gadgets. Alam nyo po, napakaraming tao ngayon ang ugali na magpalit ng kanilang mga gadgets kahit maayos pa naman. At dito ka ngayon papasok. Bumili ka ng mga slightly used gadgets, tapos ayusin mo kung kinakailangan, pagandahin mo kung kinakailangan, pakinisin mo, and then saka mo ibenta online. Alam nyo po ang puhunan dito, pwede kang magsimula ng lowest 5,000 pesos. Depende yan sa unit o sa gadget na bibilin mo, di ba? Sa mga ganyan ka na muna mag-umpisa. Pero kung ikaw naman ay sigurado ka na ikaw ay maalam and skilled sa pagtukoy ng magandang kondisyon ng gadgets, pwede kang magpundar o mag-invest sa mga medyo mamahaling gadgets. Pero siguraduhin mo na mura mo lang siyang mabibili. Kasi ang kikitain mo dito ay nakadepende sa kung magkano o kung gaano mo kamura nabili yung gadget or yung unit. 'Di ba? Tapos, katulad ng sinabi ko kanina, ayusin mo kung kailangan at pakinisin mo kung kailangan para mabenta mo na mataas online, di ba? Napakaganda ng potential income dito, lalo na kung ikaw ay skilled at marunong tumingin ng kondisyon ng gadget bago mo bilhin sa pagkukuhanan mo. And then, saka mo ngayon papatungan ng medyo mataas kasi nga po, pre-love, ibig sabihin, in good condition pa. At hindi mo naman bibili niyan kung medyo nasa bad condition na yan, di ba? Napakaganda ng negosyong to. Nakabenta ako ng 2 cellphone sa loob lamang ng isang araw. Magkano nga ba ang kinita ko? Panoorin ng buo ang video. Ang unang unit, ito nga pala yung nabili kong Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G na mayroong 12GB of RAM and 512GB of storage. Nabili natin to for only 10,000 pesos. Market value around 13,000 yung 512GB na variant. Nice deal kay sir. Nga pala sa mga nagtatanong kung saan ako nakuha ng unit, sa FB Marketplace lang mga boss. Sipagan nyo lang talaga sa paghahanap at ilang araw lang ang makalipas may nakita na sa post natin sa FB. Medyo malaki yung tawad sa atin ni boss kasi binili nyo lang to ng 11,000 pero goods na rin kasi pick up naman to. Profit natin 1,000 pesos. At ito naman yung nakuha nating iPhone 13 na pinost ko rin dito sa aking TikTok shop. Nabili ko to ng 15,000 pesos mga boss. Mura na yun ha. Ito hindi na tumagal sa akin, parang isang araw lang may bumili na agad. Chinek lang saglit at binayaran niya na tayo ng 18,000. Total profit natin ngayong araw, 4K. That's it mga boss. Number 5, mobile coffee, ice or hot. Alam niyo po, usong-usong ngayon yung ganitong klase ng negosyo. Trending po ngayon ito no, sa panahon natin ngayon. Kasi sino ba namang Pilipino ang hihindi sa kape? Hindi ba? Bumagyo o umaraw, ang Pilipino magkakape at magkakape po yan. At ang mga empleyado, hindi magpa-function yan hanggat hindi nakakahigop ng kape. Ang mga estudyante ngayon, natututo na rin pong magkape. Kasi syempre, para sa kanila, nakakasosyal tignan, dagdag sa forma nila, di ba? Kaya bumibili yan ng mga kape. Minsan nga, yung mga estudyante, nakikita ko sa Starbucks di ba? Kaya kung ikaw makakapag-offer ka ng affordable na coffee para sa lahat ng tao, pangmasa, mapa-empleyado man yan o mapa-estudyante, sigurado ang market mo dito. Ang puhunan naman dito, napakababa lang. Kung nasa bahay ka lang naman, simulan mo muna gamit ang basic blender, beans and cups. Alam mo, tapos ganyan, i-offer mo ng affordable price kasi wala ka namang binabayarang renta. Mobile, pwede kang pumwesto sa gilid ng kalsada kung saan pinapayagan ng munisipyo o kung sino man na nag-organize doon sa kalsada na pagpupwestuhan mo. Kung ikaw ay nakamotor, ilagay mo sa likod ng motor mo, pwede nang rumolyo ang negosyo mo. Pwede rin naman yan sa harap ng bahay ninyo kung medyo maganda yung lokasyon na pinaglalagyan ng bahay ninyo. Kung medyo maganda ang area ninyo, talagang nadadaanan ng mga tao, siguradong kikita to kahit lamesa lang ang pinaglalagyan ng mga kape mo. Hindi ba? Alam nyo, sa ganitong klase ng negosyo, pass ka na muna sa mga mamahaling mga panggawa ng kape, yung mga pumapatak ng 100,000 pataas. Pass na po muna tayo dyan. Kasi ang focus mo dito is makarolyo kaagad yung negosyo mo. Kaya gamitin mo yung pinaka-basic na po pwede mong magamit para makapagtuloy na at magsimula na kaagad yung negosyo mo. Kasi sayang yung kita di ba? Alam mo yung gagawin mo. Willing ka naman gawin yung mga bagay para maging successful yung pinaplano mo negosyo, bakit hindi mo kaagad simulan? Sayang yung kita. Umpisahan mo na kaagad ngayon. Kita mo na? Hindi excuse ang maliit na puhunan para hindi ka makapagsimula. Alin sa 5 na pag-usapan natin ngayon ang gusto mong subukan? Comment mo dyan sa baba.
Once again mga kanegosyo, ako nga pala si Mark Salazar at lagi niyong tatandaan, maliit na puhunan plus tamang idea equals malaking kita. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and kita-kita po tayo on my next video.